Samantala, tiniyak naman ng pamahalang panglungsod ng Maynila at ng Department of Tourism ang pagsunod sa kautusan ng kataas-taasang hukuman hinggil sa pagpapatigil ng konstruksyon ng Torre de Manila. Alamin natin ang ulat mula kay Julius de Samburon. Nakahandang sundin ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang anumang desisyon ng kataas-taasang hukuman hinggil sa pagpapatigil ng konstruksyon ng tinaguriang pambansang photo bomber sa likod ng bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta, ang Torre de Manila. Ganyan din ang siyang naging pahayag ng Department of Tourism, lalo pat nakakasira na sa ganda't tanawin ng Luneta ang nasabing gusali. Kung sa panig ni Manila City Mayor Joseph Ejercito Estrada, ang dating administrasyon ni Batas ng Maynila Alfredo Lim ang dapat sisihin sapagkat sa ilalim ng kanyang pamumuno ito nabigyan ng permit taong 2012. Kung pagbabasihan ng building permit na inisyo noong Hulyo 5, 2012 na pirmado ng nagngangalang Melvin Balagot, nakalagay na dito na 40 condominium ang taas ng gusali. Gayong dapat 7 palapag lamang ang pinapayagan sa ilalim ng ordinansa kung saan nililimitahan ang pagtatayo ng anumang istruktura na makakasira sa tanawin ng isang national monument. Sa panig naman ni Lim, sinasabi nitong ang ERAP administration ang may kasalanan kahit na nagpalit na kasi ng pamunuan sa lungsod, ipinagpatuloy pa din ang konstruksyon bagamat pansamantala itong ipinatigil noon ng konseho at muling itinuloy noong 2014. Samantala, isang sulat naman mula sa National Historical Commission of the Philippines ang nagsasaad na walang nalalabag na batas ang developer sa pagtatayo ng gusali dahil sa hindi naman ito makakasira sa tanawin ng Luneta. Nang muli naming kapanayamin ang sa pagbubukas ng museo ni Rizal sa Laguna hinggil sa lumabas na Supreme Court decision, payag naman ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA, payag naman silang bawasan na lang ang gusali. Hindi din naman daw sana aabot sa ganito ang sitwasyon kung sinunod ng DMCI ang kautusan ng batas. Matatanda ang nagpalabas ng TRO ang Korte Suprema nitong nakaraang Martes laban sa konstruksyon ng Torre de Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.